Isa sa mga pag-uusapan natin, ang spiritualizing the Bible ay dangerous. So, napaka-dangerous po kung ang nasa Bible ay i-spiritualize. So, ang daming mga nagtuturo na ini-spiritualize ang Bible, katulad ng mga hintel na believers ngayon ay ini-spiritualize na spiritual Israel daw. So papaano nagiging spiritual Israel ang mga naniniwalang hintel? Tandaan po natin na sa panahon natin ngayon, ang Israel ay fallen. So papaano ma-identify ang hintel sa Israel na ang Israel ay na-set aside, na-diminish, or fallen ang Israel ngayon? Ano ang sinasabi sa Romans chapter 11, verse 11? Dito po natin makikita na ang Israel ay fallen. Kaya hindi pwede na ang mga hintel na naniniwala sa ating Panginoon ay ma-identified sa Israel at tatawaging spiritual Israel. Romans 11:11, I said then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Ang mga Israel under the dispensation of grace, sila po ay fallen. So hindi pwede na i-spiritualize na ang mga hintel ay tatawaging spiritual Israel. Ang mga believers po ngayon ay tinatawag na body of Christ, composed of Jews and Gentiles. Ang tawag po ay body of Christ. So hindi po tayo mag-i-imagine. Minsan kasi ang teaching ay idinadaan na lang sa analysis or sa imagination. Pag ganun po, ang tao ay hindi maingat kung idadaan na lang sa imagination ang pagtuturo. Ngayon po, pag-uusapan natin the danger of spiritualizing the Bible, or may danger kung i-imagine natin ang teaching ng Bible. So kailangan po natin aralin ng maayos ang Biblia. Kung spiritual ang pinag-uusapan, spiritual. Kung pinag-uusapan literal, literal. Hindi na babaguhin ang context. Kung ano ang sinasabi, hindi na pwedeng baguhin pa. Kasi napakadelikado po yan. Napakadelikado po na ini-imagine lang natin kung ano yung katuruan. Katulad ng ginagawa ng ilan. Na yung sa time ni Abraham, yung kanyang saksakin ang kanyang anak. Ang sinasabi na si Isaac siya yung grace, at yung kutsilyo yan yung batas. So napakalayo po. Isa pa ay yung truth of the knowledge of good and evil, yung kinain daw nila na bunga, yun daw ay tithes. Kaya sasabihin nila, huwag niyong kainin ang tithes dahil magkakasala kayo. So yun po, yung imagination lang po yan. Imagination lang po yan, at hindi po yan katotohanan. Napakarami po na mga katuruan na ayon lamang sa kanilang imagination. So hindi po ganon ang pag-aaral, dahil binabago na natin ang scripture.
So the dangers of spiritualizing the Bible. Dispensational Bible study is the product of taking the Bible literally. So the opposite of taking the Bible literally is spiritualizing. Ano daw ang opposite doon sa literal na pagkakaintindi? Ayan po yung spiritualizing, or tinatawag itong mystical or allegorical study of the Bible. So ito po ay napaka-danger na kung ganun po ang i-apply natin at gagamitin natin sa pag-aaral at sa pagtuturo, yung allegorical. Imagination lang po yan. Nag-i-imagine ka lang na ito ang ibig sabihin, kaya yung iba sasabihin, the revelation of words. So mayroon pang revelation of words. Ang Bible po ay revealed na. Ang part natin mag-aral, wag nang baguhin ang context. This is dangerous because it makes God's actual words unimportant. Makes the Bible text itself irrelevant and inhibits understanding the truth of God's revealed will. So may danger. Magiging hindi na mahalaga ang salita ng Panginoon dahil binabago kung ano ang nakasulat. Binabago ng preacher, ng pastor. Taking the Bible literally. So the word literally has fallen on hard times in the culture. People use the word but not according what it truly means. Ginamit niya yung word pero hindi niya alam yung exact or accurate meaning, kaya nag-imagine na lang na ito ang ibig sabihin. Ginamit niya yung word, pero ini-imagine na lang niya kung ito ang ibig sabihin. Hindi po ganon sa Bible. Hindi po ganon ang paggamit sa Bible, na kung binasa natin ang scripture ay ini-imagine natin na ito ang ibig sabihin. Karamihan ganun po ang ginagawa, at minsan hindi na nga naipaliwanag ng maayos ang Biblia, naggumagawa na lang ng mga kwento na hindi related doon sa kanyang binabasa or sa kanyang binasang scripture. So, napaka-danger po. Pag yun ang gagawin po natin, mayroon pong danger. Literal means according to the letter and word. If something literally happened, then it actually happened exactly as the words describe. Parang ganito, if my mind was literally blown, then I could not be writing this and would not have a brain. Kung literal. Taking something literally requires adhering to the words exactly without imagination or exaggeration. Yan naman po, without imagination or exaggeration.
exaggerated na kasi eh. At yun po ang ginagawa, may mga exaggeration. Gumagawa ng mga sariling definition. Hindi na po kailangan ang definition natin. Kung ano yung definition ng Biblia, yun po ang ating susundan. Hindi na kailangan ang definition na mayroon po tayo. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yan po ang ating paniniwalaan. Hindi na kailangan ang imagination meaning. Alam nyo, ang effect sa imagination ay walang limitation. Kung nasa Biblia o wala sa Biblia, basta ini-imagine niya na ganun ang ibig sabihin. Mayroon pa na imagination teaching na yung kaliskis na nasa mata ni Saul, ini-interpret na ito daw ay batas. Ito daw ay batas. Napaka-danger po na interpretation yung kaliskis na nasa mata ni Saul. Yun daw ay batas. At nung siya ay nasa grace na, ay nahuhulog yung mga kaliskis. Kaya sinasabi, hindi na kayo ilalim ng kautusan, kundi under grace. Nung nahulog ang mga kaliskis. Bero mo yun? Anong klaseng definition? Anong mga basihan na ganun ang katuruan? Napaka-danger po yan na teaching. Wala na sa Bible. Imagination na lang po. Okay? Imagination na lang po. Mayroon pang sinasabi na yung nang huhuli ng isda sila Pedro, magdamag na wala silang nahuli. Dahil yung ginagawa daw nila Pedro, yun ay under the law, sa sarili lang nilang kagustuhan, sa sarili nilang effort, kaya wala silang nakuhang isda magdamag. Ngayon, ang sabi ng Panginoon na balik kayo at doon nyo ihagis ang lambat sa side na yon at kuha kayo ng maraming isda. At sumunod si Peter at ganon ang kanyang ginawa. Marami siyang nakuhang isda. Ito naman ang ini-interpret, ini-imagine naman ng iba na yun daw ay grace. Huwag kayo dyan, wala kayong makuha, yun daw ay under the law. Yung ginawa ni Peter daw yun yung under the law. Tapos yung sinabi ni Kristo, yun daw ang under grace. Napakamali po na definition. Hindi po yan turo ng Biblia. Yun ay imagination na meaning. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Bakit pa natin mag-imagine tayo ng iba pang definition? Ayan na nga eh. Huwag nang baguhin. Aralin na lang natin kung ano ang nasa Biblia. Okay? So, taking the Bible literally is the idea that the meaning or interpretation is limited by the words that are used, printed in black and white on the page. Yun na po talaga, hindi na kailangang mag-imagine pa po tayo ng iba pang meaning dahil limited lang po doon. May tinatawag na limitation. Sa imagination ay wala pong limitation. So this requires attention
an importance be given to every word, or words deliver meaning. This is the approach that claims that God means what He said. So, spiritualizing the Bible ay dangerous. Mapanganib po. So, wag nyo nang i-spiritualize ang scripture dahil mapanganib po. Kahit ano-ano na lang ang nasa isip, kung ano-ano na lang ang ini-imagine. O mayroon pang isa na sinasabi na kasalanan daw ng Panginoon kung ang tao ay nagkasala. Ganito ang point ng kanyang reasoning. Di ba ang Panginoon ay binabantayan tayo? Parang ganito. Halimbawa, binabantayan mo yung bata. Ngayon, yung bata gumawa ng mali. Sinong nagkakamali doon? Yung nagbantay or yung bata? O di yung nagbantay? O, sinong nagbabantay sa atin? Di ba ang Panginoon? Sinisisi mo pa ang Panginoon. So, ulitin ko po, napakamali na definition po yan. Hindi po yan supported by the scripture. Yun ay imagination. Katulad ng nasa ark daw. Okay, since na tayo daw ay nasa Panginoon at tinahalin tulad na tayo ay nasa ark. Okay, tayo daw ay nasa ark. Ngayon, umaalog daw yung ark. So ngayon tayo daw ay nadapa o nahulog, pero nasa ark pa rin. Nasa Panginoon pa rin. Yun yung point of reasoning. So nandoon pa rin tayo. Kahit gumawa ng mali, nandoon pa rin tayo. Hindi po ganon yan, mga kapatid. Ganong point of reasoning. Hindi po yan align sa scripture. Yun po ay imagination lamang. Kaya nga ang spiritualizing ay dangerous. Spiritualizing the scripture is dangerous kung ano-ano na lang ang ini-imagine and then gagamit ng scripture tapos sabihin ito yung turo ng Biblia. Ang dami pong napapaniwala dyan. So hindi po natin ganon tignan ang Biblia sa ganong klaseng pagtingin. Aralin natin, wag nating ini-imagine kung ano yung nasa Bible, wag nating i-imagine na ganon ayon sa idea natin. So, spiritualizing the Bible is dangerous. Not taking the Bible literally is when the interpretation is limited only by the imagination of the reader. This is to say, the meaning is not truly limited at all. It can mean whatever the receiver perceives it to mean and is so often defined by outside authorities like tradition or popularity. So, wala nang limited yung ibig sabihin, malaya siyang mag-imagine kung ano na ang word ay mayroon lang pong limitation. Pero dahil sa spiritualizing interpretation or sa allegory, wala na pong limit. So lahat malayang mag-imagine kung anong ibig sabihin. This is the approach that say that whoever wrote the Bible, it is not required to literally be God, did not say exactly what they mean. So this is called mystical because the meaning is secret and not clearly expressed in the words on the page.
It is called allegorical because it assumes the entire Bible must be representative of something else. So yan po ang allegorical. More on assumption. It is called spiritualizing the text because nothing has a solid and specific application. Instead, the Bible teaches only general moral principles. In this case, the meaning is not forced into a rigid structure and definition formed by words. Exact words matter less in this approach, and it has led to the multitude of colloquial and casual Bible translations and even visual Bibles that intend to preserve the meaning without the words. There must be many of these options because resting on any one form of words would lead back to a literal reading. So spiritualizing leads to not knowing. Kung i-spiritualize natin ang scripture, it will leads us to not knowing. Hindi mo alam. Using spiritual understanding, ito ay nagpapakita na hindi mo alam. In the case of the spiritual allegorical way of reading the Bible, the questions arises as to how you know your interpretation is correct. So there are only two answers to this question. The first option is that an educated expert or group of such experts must tell you if your interpretation is correct. This only serves to divorce you as an uneducated layman away from interpreting the printed words of God for yourself. Ito po yung danger nga ng mga uneducated, dahil unawain niya ang Biblia ayon sa kanyang pagkakaunawa, ayon sa kanyang sarili. You are captive to other men's interpretations which stand upon the strength of numbers, tradition, or extra biblical visions, revelation, possessions. Ganun po ang mga ginagawa nilang na ang Panginoon ay mayroon pang mga revelation, may mga visions or kung ano man. In this way of interpreting the Bible, you must rely on commentaries. Ganun po ang Muslim ginagawa, nag-rely na lang sa mga commentaries. So hindi mo pinag-aaralan, nakadepende ka na lang sa mga commentators, church historians, and the traditions of your elders to know how to explain passages in the scripture. So you cannot know without them. Nakadepende ka na lang sa kanila. So the way you know you are correct in this way of interpretation, so mag-conclude ka ngayon na ito ay correct ayon sa pagkaunawa mo. So you are correct in this way of interpretation is not by trusting God's words, but by conforming to man's traditions. Spiritualizing leads to no objective truth. Walang objective. Kung ini-spiritualize mo ang scripture, wala kang goal, wala kang objectives na sinusundan. The second option is that there is no correct way to interpret the Bible.
So the idea that the Bible is communicating one and objective truth to everyone that reads, it is anathema from this perspective. So, in this approach, the authority is solely upon your subjective feelings, circumstances, and needs. According to this dangerous practice, so the Bible exists only to help you learn more about yourself, and if it doesn't, then it can be replaced by any other book, scientist, experience, or gut feeling. After all, the words are not what matter, and it is not about adhering to any one tradition. All that matter is whether you find solace, benefits, or help from how you read it. So this approach is identified by the questions, what does it say to you? Or objective truths and facts cannot be understood without taking something literally spiritualizing is subjective. So as our conclusion, spiritualizing the Bible is the enemy of Bible-believing dispensational Bible study, which tries to understand the meaning of God's words by the words. So, napaka panganib po ang spiritualizing the Bible. Sila po yung kumakalaban sa mga dispensational Bible study dahil itong mga taong ito, ang grupong ito ay ang kanilang interpretation base lang sa kanilang imagination. Any attempt to retranslate, change the words, spiritualize, or otherwise separate the interpretation from the doctrinal and historical context of words on the page will lead to ignorance of the truths of God and His will. If the Bible should be left alone and words matter to deliver meaning, then the Bible should be read literally. This will eventually lead you to Mid-Acts Pauline dispensational Bible study, understanding the truth and knowing God's will. So remember, spiritualizing the scripture is dangerous. Don't use this kind of method when you are studying and sharing the Bible. Hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Maraming salamat.